Nagpaalala ang Energy Department kaugnay sa muling pagsasailalim sa yellow alert ng Visayas Grid dulot ng kakulangan sa reserba ng kuryente. Yan ang report ni Elijah Canlas. Bagamat tiniyak ng DOE na may sapat na supply at reserba ng kuryente sa kasalukuyan ang Metro Manila at Luzon Grid, naka-yellow alert na ang Visayas Grid. Ang kakulangan sa reserba ay bunsod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init at ang hindi inaasahang pagbagsak ng ilang malalaking planta ng kuryente. Nabawasan ng 450 megawatts ang supply ng Visayas matapos mag-shutdown ang 2 unit ng Thermo Visayas at isang planta sa Panay. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang status ng planta para matulungang makabalik agad sa operasyon. Unang-una po, inactivate na po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Layon din ng DOE na maipasok ang 25 bagong proyekto sa Luzon na magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts na supply ng kuryente. Hinimok din ng kagawaran ng publiko na maging masinop at sundin ang energy efficiency guidelines para mabawasan ang konsumo sa kuryente. Mababawasan din ito ang pag-import ng fuel mula sa ibang bansa kaya makaiiwas tayo sa pabago-bagong presyo ng langis at coal. Kaugnay nito ay target din ng pamahalaan na marating ang 35% ng renewable energy generation pagdating ng taong 2030. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.